Ako'y bitcho. 1, 2, 3. Yan. Smart to! Smart ko yan! Welcome back again sa ating panibagong episode na kung saan makakita kayo ng spear fishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat or hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo ako muli ngayong araw na ito. Morning dive tayo dito guys. At dahil mahina yung nahuli nating isda sa Dos Hermanas nung pagdayo natin doon, mas balik ulit tayo sa main island. Dito muna tayo mamana. Hindi muna kami dumadayo dahil mahina ang pahuli. Dito ulit ako magpipesto sa paboritong spot ko na kung saan malapit lang ito sa amin. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Kaya alod muna tayo ng spear gun para along the way makakita man tayo ng isda. Ready na to spear it. Check muna natin yung trigger, baka nakalak at itong flapper. Wala naman, kaya let's go! Pagdating ko dito sa spot guys, eto maliwanag na. Naka-warm up na rin ako dito at eto ang naging unang dive ko ngayong umagang ito. At habang nag-aantay ako dito ng isda, eto ang nagpakita sa akin, dalawang eagle ray. Etong isa is dito pa sa taas. Dumaan talaga, napakalapit sa akin. Napakaamo mga eagle ray to, pero hindi tayo kumukuha ng ganito, kaya hayaan na lang natin. At dahil pag mga ganitong dinadaanan ka ng mga ganitong isda, malamang sa susunod dyan is wala nang magpapakitang mga isda sa'yo. Kaya ang ginawa ko dito is umangat muna ako para makapahinga sa susunod na dive. Dito, lumipat na ako ng pwesto, nag-abanti na ako sa malalim na area na kung saan dito natin makakita yung mga silver drummer or mga ilak. Yes! Mga previous video natin, dito ako nagpipwesto. Pagkapwesto ko nga dito, ayun, nandun sa unahan sila, yung mga ilak at may mga kasamang slick unicorn din. Kaya antayin natin kung may lalapit sa atin sa pag-dive na ito. Napakaganda naman yung activities ng bait dito, marami. At saktong-sakto lang yung agos din. Ilang segundo pang lumipas, eto, nandito na yung mga stick unicorn at ang lalaki nila. Yes! Nahirapan pa akong pumili dito sa mga naunang lumapit. Halos pare-parehas lang naman ng size, kaya kuha na tayo ng isa. Ito yung naging unang isda natin ngayong araw na ito. Isang slick unicorn. Ako ito kung tawagin dito sa Banton. Unang isda natin, grabe. Ang laking slick unicorn. Yun yung tama, oh. Na ano pa yung buntot. Tinamaan pa. Then dumugo. Oh, thank you Lord. Pagkatapos kong malagay itong isda sa stringer guys, balik ulit tayo sa ilalim. Dito rin ako magpipesto sa nahulihan natin ng slick unicorn. Mag-iiba lang ako dito ng dadapaan. Hindi gaya nung kanina para hindi tayo mahalata ng slick unicorn para lumapit ulit sila. At
dahil maliwanag na ito, medyo mahirap nang palapitin itong mga ganitong isda, ang mga stick unicorn. Mas magandang ihan kasi to is pag mga patakip silem or umagang-umaga, madaling lumapit sila. At dahil palagi nagdadive dito sa paboritong spot ko is etong mga stick unicorn is sanay na sa akin. Kaya kilala na ako na pogi ako sa ilalim ng karagatan. Kaya minsan pag nakukuhaan ko na to ng isa is hindi na talaga lalapit sila. At eto, may nauna na ng isang ilak. Buti na lang, may na-curious pa sa akin na isang slick unicorn. Ngayon lang ulit siguro ito nakita ng gwapo sa ilalim ng karagatan. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. Pangalawang isda natin, isang slick unicorn ulit. Napakasarap itong ganitong isda pag iihawin mo, lalo pag bagong huli. Tapos pag ahon mo, is ihaw ko agad. At dahil nakadalawang piraso na tayong slick unicorn guys, nabulabog na natin yung grupo o lumipat na ako ng pwesto. Nagabante lang ako ng konti dito at dito ako nagpwesto sa may mga ilak. Pagkapwesto ko dito guys, pagtingin ko sa taas, akala ko grupo ng tangigi, etong nakita ko, ang dami. Yun pala is mga mother bangus. Eto, ang dami nila. Pero hindi tayo umuhuli ng ganito, kaya hayaan na lang natin. May nagsasabi kasi sa batas na pinagbabawal ng hulihin to dahil kunting-kunti na lang sila. Pero sa ibang lugar, isinhuli pa rin to ng mga ibang mangingisda. Nandito sana yung mga bait, kaso nga lang wala talaga nagpapakitang magandang isda, kaya angat muna tayo. Dito sa dive na to, at dahil hindi na nagpahuli yung mga slick unicorn, nakadalawang piraso lang tayo, lumipat na ako ng pwesto. Ito naman yung pwesto ng mga slender unicorn. At pagkapwesto ko dito, ito ang nakita ko. Napakalaking dogtutuna ang palapit sa akin. Ngunit ang pagtuto ko ng pana ko is biglang lumiko. Muntang malalim na. Inangatan ko pa ito, kaso nga lang, hindi na ako pinansin. Hindi siguro napupugian itong nagtutuna sa akin ngayong araw na ito. Eto, tumiba pa ako ng pwesto. Ayaw talagang pansinin ang kapugian ko dito sa ilalim ng karagatan. Kaya huwag pilitin ang ayaw, hayaan na lang natin yan. At dahil hindi nagpahuli yung napakalaking dogtutuna guys, lumipot ulit ako ng pwesto. At habang palipat ako ng pwesto, eto nakita ko, may gumagalang napaka-cute na mamsa. Mas cute pa sa akin, kaya bumaba kagad ako dito. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. Napakaamo naman kaya dinrap shot ko na. Ito ang naging pangatlong isda natin ngayong araw na ito dito sa main island. Pagkatlong isda natin, sayang yung dogtutuna. Ang laki sana, biglang lumiko naman. Hindi pa ako nakakapwesto. Mga 2 kilo siguro to. Thank you Lord, napaka-cute na mamsa. Pagkatapos kong masama itong mamsa sa mga huli natin guys at malagay sa stringer, bumalik ako dito sa nahulihan ko kanina ng slick unicorn. Baka nandito ulit sila. Pagkapwesto ko dito, nandun naman sila sa unahan ko, pero napakalayo lang.
dito sa may butas, sa likuran ko, may nakita akong gumagalaw. Isang lapu-lapu pa lang, napaka-cute. Mas cute ulit sa akin. Pero abang muna tayo kung may lalapit dito ulit na Slick Unicorn. Lang, akala ko maliit lang dito, kaya hindi ko muna tinira. Pero nung paangat ko na at linapitan ko, good size na pala. Ayun, tinamaan naman, napakaganda nung patama ko dito sa isdang ito. Ito ang naging pang-apat na isda natin. Bihira ako makakita ng ganitong lapu-lapo. Ang malalim siguro ito at palaging nasa butas. Napakaganda lang pagmasdan itong mga ganitong isda. Yung kulay pula ang kulay. Nasa 1 kilo na rin to, kaya good size na rin para hulihin. Pagkatapos din itong dive na to guys, is umuwi na rin ako. Naka-4 lang na piraso tayong isda ngayong araw na ito. Isang cute na mamsa, na mas cute pa sa akin. 2 Slick Unicorn, saka itong lapu-lapo yung last nating nahuli. Ayos na rin na dive sa pagbalik natin dito sa main island. The next day guys, pagdating ng umaga, balik ulit tayo dito sa paboritong spot ko. Medyo malakas pa rin yung alon. Pero okay lang yan, kayang-kaya natin yan na lusungin. Kaya load muna tayo ng spear gun. Spear gun loaded, let's go. Eto, naging unang drop ko ngayong umagang ito. Dito ulit ako magpe-pwesto sa nahulihan ko ng Slick Unicorn kahapon. Kung nandito pa sila. At dahil hindi umagang-umaga tayo nag-dive ngayong araw na ito, eto, wala na dito yung mga Slick Unicorn. Kaya antay na lang tayo kung anong lalapit pa dito. Nandito naman yung mga bait. Maganda yung activities ng mga bait. A couple of seconds ang lumipas guys, dito nga, biglang umiba ng direction etong mga bait, biglang lumapit sa akin. Umaganyang galawan is may umahabol na mga pelagic dyan or mga mamsa. Pero nagantay pa tayo dito, wala namang nagpakita. Nakyutan lang sa akin siguro itong mga bait na to, kaya lumapit sa akin. Kaya umangat muna tayo. Dito guys, habang nagpapahinga ako, napansin ko kasi nandito na ulit yung mga Slick Unicorn. Kaya ang ginawa ko dito, nakita ko itong malapad na corals at dito ako magpipwesto. Dito sa silong ng malapad na corals para hindi kaagad ako makita itong katawan ko. Medyo nakatago sa Slick Unicorn. Tantay tayo kung effective ba itong ganitong style. Iniingatan ko lang ito dahil baka masagi ko yung corals na nasa taas ko. Medyo marupok pa naman itong corals na ganito gaya sa'yo. At eto nga't hindi ako nakakatagal, lumalapit na pa konti-konti itong mga Slick Unicorn. Yes! At etong isa, hinahanap talaga ang poging ito. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet yung distance, tinira ko na to. Ayun, napaganda yung patama ko dito sa unang isda natin. Wow. Slick Unicorn ulit. $2 kilogram on scale na Slick Unicorn. Napakalaki na lang Slick Unicorn pag mga umaabot ito ng 2 kilo. Kaya balik ulit tayo sa ilalim ng karagatan. Dito, lumipat ako ng pwesto guys. Pag naiisahan ko talaga yung Slick Unicorn, hindi na talaga nagpapahuli yung mga kasama niya. Kaya antay tayo dito kung anong lalapit na isda.
A couple of seconds ang pag-aantay ko dito guys, may nakita akong grupo ng mamsa dyan sa malalim na area. Malayo nga lang, kaya ang ginawa ko dito is nag-grunting ako para ma-attract yung mga mamsang yun. At etot, hindi naman ako nabigo. Sumugod ka agad sa akin, etong karamihan. Sa sobrang bilis ng lapit nila, is hindi muna ako tumira nung nauna. Mas malaki kasi yung nasa gitna, kaya yun yung tinira ko. At eto yung naging pangalawang isda natin ngayong umagang ito. Isang mamsa. Medyo malaki to kaysa dun sa nahuli natin kahapon na napaka-cute na mamsa. Nag-aabot naman ito ng 4.4 kg on scale. Yung kahapon natin nahuli is 2 kilo lang. Kaya ayos na ang pangalawang isda natin. Uy! Pangalawang isda natin. Marami. Pinili ko itong nasa gitna. Ang lapit na sana nung isa. Kaso maliit. Kaya ito yung tinarget. Mga 5 kilo. 7:40 na. Alas isang oras na tayo nagka-dive. Pangalawang isda natin. Thank you Lord. Sana madagdagan pa. Woo! Pagkatapos kong malagay itong mamsa sa stringer guys at masama sa Sleek Unicorn yung naunang nahuli natin, bumalik ako dito sa ilalim ng karagatan. Nagbabakasakali akong yung mga kasama ng mamsa is nandito pa rin. Ilang segundo ang lumipas guys, pagkapwesto ko dito, mukhang wala nang sign na nandito pa yung mga kasama ng nahuli natin na mamsa. Buti na lang, may isang etong batfish na lumapit sa akin. Pangatlong isda natin ngayong araw na ito, isang batfish. Napakasarap din ito sa inihaw, etong ganitong batfish. Badang naman ito kung tawagin dito sa amin. Pagkatapos kong masecure ditong batfish guys, nagdesisyon na akong umuwi na, lumakas na kasi yung agos. At habang pauwi ako, nagda-dive pa naman ako. At dito sa dive na to, nakakita ako ng isang barakuda lumapit sa akin. Edo't napansin ko na siya. Ngunit nung paggalaw ko ng pana ko, is biglang tumalikod. Hinabol ko pa to, pero habang lumalapit ako sa kanya, mas lumalayo naman sa akin. Kaya wag pilitin ang ayaw, hayaan na lang natin. Kaya balik ulit tayo dito sa ilalim. Lumipot ulit ako ng pwesto dito. A couple of seconds ang pag-aantay dito sa ilalim ng karagatan, eto may nakita na akong isang target, isang jobfish. Malaguno ito kung tawagin dito sa amin. At dahil malakas na ang agos, nahirapan akong iim itong pana dito sa isda. Tinatangay kasi ng agos, kaya ito yung nangyari. At ayun, hindi tinamaan, napakagaling umiwas ng isdang ito. Dito guys, nagbalik ulit ako sa pwesto na kung saan nakikitaan ko ng ilak. Huhuli sana ako ng isang ilak, pero hindi na talaga lumapit sa akin. Kaya pagkatapos na ito, is umuwi na rin ako. Shoutout nga pala kay Alan Tingala, Anthony Antonio, Bea Lopez, Rapi Bantilan, Rosana Villahermosa, Justin Paigmani, Infinite Outer Quest, Adventure in the Island, Joel Ranas, Kaloy Grigo, Mikael Motol, Ronley Official, It's Me Angel, Fernando Lacasandili, Cesar Abling, Richard Mirabiti, Alexander Pesquera, Family Pesquera, Guimarlo Siranyas, Brian Pagkaliwagan,
Mentol Bernel, Felix Lumagdang, Junior Asanya, Danilo Adalim, Judge Friends Adalim, Arardio Family, Armando Gonzaga, Arnolfo Bulayog, Marlon Hamisola, Lerod Vidal, Leonardo Mejurada, Johnny Heistin, Dennis De La Cruz, Nexon Etson, Aaron Mangaong, Jeffor Binagin, Joseph Janea, Gapos Family, Annie Rosal, Frederick Tirado, Sumbilia Family, Nan TV Mix, Aldrin Encio, Alcones Family, Romeo Alcones, Eman Fababaer, Pablo Ala, Ruel Suay Bagyo, Jason Busio, Puchuloy, Pancho Pantino, Milagrosa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayun guys, umahon na ako. Pa rin. Ayos pa rin itong dive. 3 piraso. Buti lang nakahuli pa tayo ng mamsa. Maraming grupo, hindi lang malalaki, pero mga sakto lang. Ibangin natin. Mga 5 kilo. Ay wala. 4.4. 4.4. Ito, timbangin natin ito. 6 na kilo lahat. Saka ito. 7 kilo. Dito sa mamasa, meron na akong kita dito na 800 plus. Okay na rin. Halos magti 3 hours na dive. Ito, timbangin natin ito. Ito kasi is 180 per kilo. Ayan. Dito is may 300 plus ako dito. Okay na rin. Halos 1,000 din. Pag nabenta ko yan, yung 2 isda. Okay na rin. So yun guys, hanap na lang ako ng buyer na ito. Tapos, okay na. Hanggang dito lang muna yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. Alright. Oh, iba si Jeyo. Jeyo! Iba, makikita ka na sa YouTube. Namusang mamsa ulit. Ingay? Ingay, Bebe, may dali ka, dali. Ma-picture kayo to. Oh, bebe. Halika. Kung bitawan ha. Gusto tayong dalawa. Ayan. Ako'y video. 1, 2, 3. Yan. Smile to! Smile ko yan. Okay na. Eto. Kabit-bit mo to. Yan, malaki. Ano na? Huwag na lang sa buntot. Pahaba sa EDA. Masama. Sa EDA ng Oyo. Sa emo ng Eko. Ay, Sa EDA ng emo ng Eko, EDA ng Oyo. Ano na lang. ganun. Hawak mo. Yan, kalong mo. Mabigat. Bulege para ikaw mga raha. 1, 2, 3. Okay na. Ingay, trabaho yung kinakapara.